May nag-request ng full video ng DIY cabinet natin, kaya naman i-grant natin yan. May nag-request pa nga, magbenta daw kami nito. Nako po, hindi yun ganun kadali. So eto nga pala ay finished product na, at kung ang hinahanap nyo naman ay yung process kung paano namin to ginawa, ay wala akong video noon dahil tinamad ako kasi paiba-ibang araw namin siya ginawa. At kahit gustuhin ko man maging aesthetic ang arrangement ng craft room ko, ay hindi talaga kaya. Sa mga crafter na tulad ko, alam nyo yan, lalo na kung may toddler tayo. So dito sa first drawer ay ganito nga ang itsura niya. Pero alam nyo ba na hindi ganito yung plano ko nung una? Bala ko sana talaga siyang lalagyan ng CPU, kaso di kinaya ng drawer slide yung bigat niya. Kaya nilagyan na lang namin din ng dalawa pang drawer dyan, na naging lalagyan ng kita at iba pang anik-anik sa crafting. Dito naman sa second drawer ay yung madalas nyong makita sa videos ko, which is itong pull out na nilagyan ko ng laminator and sublimation printer. Kung makikita nyo, may pinagbutasan dyan kasi nagkamali yung asawa ko sa pagkabit ng hinge. Dito sa ilalim naman, yung brother's scan and cut ko, yung dati nakalagay dyan, pero binigay ko na nga sa kapatid ko yun, kaya for now, bakante muna yan. Nagmukha nga siyang madumi kasi nagmantsa yung stand ng brother kasi maling pintura ang ginamit ko dyan dahil nagtitipid. Dito naman tayo sa third drawer. Sa ilalim ay lalagyan ng aking 6-in-1 heat press. And dito naman sa taas ay lalagyan ng printer consumables. Tulad nitong ink, cleaning solution, and maintenance box. Dito naman sa last 5 ay lalagyan ng mga papel na ginagamit ko for envelopes. Kung matatandaan nyo nga ay may post ako nito na ako ang gumawa. Karamihan dito ay 10 by 10 inches cardstock. Meron ding 12 by 12. Meron din para sa 8.5 by 15.5 inches. Etong 2-in-1. And itong last ay for A3 papers. Actually, hindi pa nga tapos to at meron pang hindi napipinturahan. Etong nasa gilid. Ito ay pahabol na project na lang dahil bitin yung isang haba ng plyboard para dito sa ginawa naming cabinet dito sa wall na to. Kaya naisipan na lang din namin na gawan pa yung natitirang space and napakinabangan naman siya dahil nagkaroon ako ng extra storage. Dito naman tayo sa hanging cabinet. Actually, dapat cabinet lang ang gagawin namin pero na-realize ko para hindi ko nagawing patungan ng mga kung ano-ano ang printers ko, ay gawa na din namin ng lalagyan dito sa ilalim. So, dyan nakalagay yung scratch papers and mga reject prints na pwede pa mapakinabangan. And other papers and materials para madali lang silang kunin. Dito sa first cabinet ay stocks ko ng papers na ginagamit for invitation making. So, pa-vertical yung paglagay ko. Then, may stopper lang sa gilid para hindi sila ma-bend or curl kapag kumukuha ako ng stocks. And ito naman sa second cabinet, lalagyan ko ng roll photo papers, photo top, and stickers. Dito sa third ay halo-halo na ang laman niyan. Kaya hindi talaga pwede sa akin ang storage na naka-expose or naka-display yung mga nakalagay kasi kita nyo naman ang itsura niyan sa loob. So, ayan yung kabuuan ng aming DIY cabinet. Mas pinili na lang din talaga namin na kami ang gumawa kasi alam nyo naman, mahal din magpa-customize ng ganito. And isa pa, pag may naisipan kaming bago, ay pwede namin gawin and nako-customize talaga namin ng naaayon sa pangangailangan ko bilang isang crafter. Ito nga palang mesa ko na L-shape ay kami lang din ang gumawa pati yung arc shape na lalagyan sa itaas. Medyo matagal ang process namin sa pag-i-improve nitong craft room ko at marami pa akong gustong gawin pero ika nga, good things take time. So ayun lang muna, thank you for watching.